Miguel Rason, isang binata sa dapit hapon ng kanyang kabataan, ay kilalang masipag at tapat. Sa maliit nilang baryo sa Pampanga, araw-araw siyang makikitang nagbubungkal ng lupa, nag-aalaga ng manok at tumutulong sa kanyang inang si Aling Nena sa kanilang maliit na tindahan ng kakanin. Ang kanyang kasimplehan at pagiging tahimik ay madalas na nagiging dahilan para minamaliit siya ng ilan, kabilang na ang ilang kababata niya. Ngunit sa kabila nito, hindi kailanman nawala sa kanya ang kababaang loob at determinasyon. Isang araw, habang nag-aayos ng mga tinapay sa istante ng tindahan, bigla niyang napansin ang nanlulumong mukha ng kanyang ina. "Nena?" Tawag ng isa nilang kapitbahay. "Nakikiramay kami sa pagkawala ni Don Arturo. Alam kong mahirap ang pinagdaanan niya nitong mga nakaraang taon, pero mabuting tao siya. Dapat lang na maipagmalaki mo ang anak mong si Miguel. Siguradong magmamana yan ng kabutihan ng ama niya." Napabuntong hininga si Miguel. Ang ama niyang si Don Arturo Rason ay isang sikat na pintor noong kanyang kabataan. Ang mga obra nito ay kinilala sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa Europa. Subalit ang biglang pagkawala ng atensyon mula sa publiko, kasabay ng mga kontrobersya at personal na hamon, ang nagdala ng pamilya nila sa kahirapan. Sa kabila nito, naalala ni Miguel kung paanong tinitigan ng kanyang ama ang isang partikular na painting sa kanilang bahay. Isang lumang canvas na palaging nakasabit sa dingding ng kanilang maliit na sala. "Miguel," wika ni Don Arturo, minsang binisita siya nito sa likod bahay habang nagdidilig ng halaman. "Kapag ako'y wala na, huwag mong kalilimutan ang painting na ito. Hindi mo kailangang maintindihan ngayon, pero alam kong balang araw, maiintindihan mo rin ang tunay na halaga nito." "Pa," sagot ni Miguel, "ang daming nagsasabing nagkakagulo dahil sa gawa mo noon. Ano ba kasi ang espesyal sa painting na to? Bakit mo to itinatangi ng sobra?" Napangiti si Don Arturo habang tinatapik ang balikat ng anak. "Hindi ito tungkol sa pera o sa kasikatan. Minsan, Miguel, ang mga bagay na akala natin walang halaga, sila pala ang pinakamatibay na simbolo ng ating mga pangarap, pagmamahal at pananalig. Pag-ingatan mo yan." Ilang linggo matapos ang pag-uusap na yon, biglang pumanaw si Don Arturo. Ang kanyang pagpanaw ay isang dagok na nagdulot ng matinding kalungkutan, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa ilang matatandang kaibigan at tagahanga ng kanyang sining. Sa araw ng libing, maraming dumalo. Mga dating kasamahan sa industriya ng sining, mga dati niyang estudyante, at ilang tagahanga na tumanda na, ngunit hindi kailanman nakalimot sa kanyang mga obra. Ngunit higit sa lahat, si Miguel ang labis na naapektuhan. Hindi lamang dahil sa pighati ng pagpanaw ng ama, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na iniwan nito. Nang binuksan ang testamento, si Miguel at ang kanyang ina ay magkasamang nakinig sa abogado ng pamilya, si Attorney Rolando Gatchalian. Sa testamento ni Don Arturo Rason, paliwanag ng abogado, nakasaad dito na ang karamihan ng ari-arian niya, tulad ng bahay at lupain sa probinsya, ay napunta sa mga malalayong kamag-anak. Gayunpaman, may isang bagay siyang iniwan kay Miguel, ang kanyang pinakaiingat-ingatang painting. Ang painting na ito ay iniwan niya bilang pamana sa iyo, Miguel, dahil naniniwala siyang ikaw ang makakaunawa sa tunay na kahulugan nito. Hindi nakapagsalita agad si Miguel. Pinagmasdan niya ang tela ng painting na naka-frame ng lumang kahoy at naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. "Yun lang ba ang naiwan sa akin ng tatay ko?" tanong ni Miguel, ngunit hindi ito nasabi ng may galit. Sa halip, halata sa kanyang tinig ang halo ng pagtataka, lungkot at pagkalito. "Miguel," sabad ni Aling Nena habang hinawakan ng kamay ng anak, "hindi palaging mahalaga kung gaano kalaki ang halaga ng naiwan. Minsan, ang mga bagay na tila walang kwenta sa iba ang pinakapayaman sa ating alaala at puso. Naalala mo, di ba?
Lagi niyang sinasabi na ang painting na yan ang kanyang pinakapaborito. Napatango na lang si Miguel. Alam niyang may punto ang kanyang ina. Bagamat simple lang ang kanilang pamumuhay, sa tuwing nakikita niya ang painting na iyon, bumabalik sa kanya ang alaala ng ama. Ang mga gabi kung kailan nakikita niya itong malalim ang iniisip habang pinagmamasdan ang obra. Ang mga kwento ng ama tungkol sa panahong siya'y bata pa at ang mga pangarap niyang iangat ang sining sa Pilipinas. At ang di mabilang na pagkakataon kung saan naramdaman ni Miguel ang pagmamalasakit ng ama sa kabila ng hirap ng buhay. Mukhang ito na lang talaga ang natira para sa akin, sabi ni Miguel sa sarili habang hinawakan ang gilid ng frame. Ngunit sa kabila ng lahat, tanggap niya ang pasya ng kanyang ama. Sa bandang huli, hindi lamang simpleng pintura ang naipamana sa kanya, kundi isang bahagi ng kaluluwa at pangarap ng kanyang ama. Isang bagay na, bagamat hindi ganap na naiintindihan sa kasalukuyan, ay magbibigay ng malaking kahulugan sa kanyang buhay sa mga susunod na araw. Pagkaraan ng ilang linggo mula nang matanggap ni Miguel ang painting mula sa ama, naisip niyang ipakita ito sa mga barkada. Nagkita-kita sila sa kubo ni Jasper, isang maliit ngunit masayang lugar kung saan madalas nilang tambayan tuwing Sabado ng hapon. Sina Jasper, Dylan, Marco at Vince ay kilala sa kanilang pagkahilig sa mga bagong gamit, mga mamahaling sapatos, pinakabagong cellphone at iba't ibang mga bagay na palaging ipinagmamalaki sa bawat pagkikita nila. "Tol, anong dala mo?" tanong ni Dylan habang pinupunasan ang mamahalin niyang relo. "Mukhang sobrang ingat ka sa pagkakahawak." Napangiti si Miguel at inilapag sa mesa ang painting na balot pa sa lumang tela. "Ito yung pamana sa akin ni tatay." Agad na lumapit si Vince at Jasper. Si Marco, na noon ay abala sa kanyang bagong tablet, ay napatingin na rin. Isa-isa nilang tinanggal ang tela at sa kanilang harapan, tumambad ang lumang painting ng isang bundok sa dapit na hapon, may tila mahiwagang sinag ng araw na dumadampi sa lupa. "Ano yan? Wala man lang frame na maayos?" tanong ni Jasper, sabay tawa. "Mukha yatang pinaglumaan ng panahon. Parang kinain ng anay dagdag pa ni Vince. "Yan ba ang pinagmamalaki mo, Miguel? Baka panggatong lang yan." Natawa ang iba pang magkakaibigan, maliban kay Marco na tahimik na nakamasid. "Tol," ani Marco, "yun lang ba talaga ang naiwan sa'yo ng tatay mo? Wala bang lupa o bahay na ibinigay?" "Wala na, tol," sagot ni Miguel, pilit pinipigilan ang panghihina ng loob. "Ito lang ang iniwan niya sa akin. Sabi niya, mahalaga raw ito." "Mahalaga?" sabat ni Jasper habang tumatawa. Ni hindi mo nga mabebenta yan ng kahit 500 piso. "Tol, aminin na natin. Kawawa ka naman. Sana man lang binigyan ka ng tatay mo ng perang pamuhunan, kahit pang load o bagong cellphone, kaysa sa ganyan." Kahit masakit ang mga sinasabi ng mga kaibigan, hindi ito pinahalata ni Miguel. Itinago niya ang pagdaramdam sa likod ng payapang muka. Bagamat hindi niya naintindihan noon ang sinasabi ng ama tungkol sa halaga ng painting, alam niyang hindi ito basta-basta iniwan sa kanya. "Kung wala rin lang kayong masasabing maganda, tol, itago niyo na lang opinyon niyo." Mahinang sagot ni Miguel, inaabot ang painting mula sa mesa. "Hindi ko naman ito pinakita para kutyain niyo. Gusto ko lang malaman niyo kung ano ang iniwan ni tatay para sa akin. Kahit ano pang sabihin niyo, mahalaga pa rin ito sa akin." "Teka lang, tol, huwag kang balat sibuyas," sabat ni Dylan, ngunit halata ang pangiinis sa kanyang tono. "Kung mahalaga sa'yo, di itago mo na lang sa kwarto. Huwag mo nang dalhin dito." Tahimik si Marco, ngunit sa kalooban niya ay may kumukulong damdamin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nakaramdam ng inggit kay Miguel. Siguro'y dahil kahit paano, may minana pa rin ito habang siya'y wala. Lumaki siyang puro hirap, walang naiwan ang kanyang pamilya kahit kapirasong lupa o gamit na may kasaysayan.
Kaya't sa halip na maawa o magpakita ng simpatya, mas pinili niyang dagdagan ng panlalait upang itago ang kanyang tunay na damdamin. Kung ako sa iyo, Miguel, ani Marco sa tonong tila nakangisi, itago mo na lang yan. Walang kwenta yung painting. Hindi yan magdadala ng pagkain sa mesa o makakabayad ng utang. Baka nga mas lalong maging pabigat pa sa'yo. Napatingin si Miguel kay Marco. May kung anong kakaibang tingin ang napansin niya rito, ngunit hindi niya binigyang pansin. Tumayo siya at muling binalot ang painting. Sige, ayaw ko naman kayong guluhin. Salamat na lang. Mahinahong sabi ni Miguel bago tuluyang nagpaalam. Pagka-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Leila na naghihintay sa labas. Si Leila, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, ay isang mapagmalasakit at mahinahong babae. Madalas siyang dumaan upang maghatid ng tinapay o kamustahin si Miguel. Nang makita niyang tila malungkot si Miguel habang bitbit ang balot na painting, agad niya itong nilapitan. Miguel, anong nangyari? Tanong ni Leila. May halong pag-aalala sa kanyang boses. Mukhang hindi maganda ang araw mo. Wala naman, Leila. Sagot ni Miguel. Pilit ngumiti. Pinakita ko lang yung painting kina Jasper at iba pa. Ayun, pinagtawanan nila. Napakunot ang noo ni Leila. Pinagtawanan nila? Bakit? Hindi ba nila alam na yan ang iniwan ng tatay mo sa'yo? Yan ang bahagi ng alaala niya. Hindi nila dapat ganyan-ganyanin. Hayaan mo na sila. Sabi ni Miguel, umupo sa isang bangko at inilapag ang painting sa kanyang kandungan. Hindi naman mahalaga kung anong sinasabi nila. Basta para sa akin, ito ang pinakahuling alaala ng tatay ko. Hindi nila iyon maiintindihan. Tahimik na umupo si Leila sa tabi niya. Alam mo, Miguel, minsan kasi ang mga tao, hindi nila nakikita ang tunay na halaga ng isang bagay hanggat hindi ito nawawala sa kanila. Hayaan mo na lang sila. Itago mo ang painting na yan. Alagaan mo. Sa tamang panahon, makikita mo rin ang dahilan kung bakit ito ang iniwan ng tatay mo sa'yo. Nagpasalamat si Miguel sa payo ni Leila. Unti-unti ay nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Sa gabing iyon, habang tinitingnan ang painting sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera, muli niyang naalala ang mga huling salita ng ama. Sa kabila ng panlalait at hindi pagkakaintindihan ng iba, alam niyang may dahilan kung bakit iniwan sa kanya ang painting na iyon. At kahit hindi niya pa natutuklasan ng sagot, buo ang loob niyang pangalagaan ito. Ang painting na minana ni Miguel ay hindi basta ordinaryong obra. Ito ay nagmula pa noong kabataan ng kanyang ama, si Don Arturo, noong panahong naninirahan siya sa Europa. Noong kanyang 20s, si Arturo ay lumipad patungong Paris upang mag-aral ng sining. Napabilang siya sa isang sikat na akademya at doon niya nakilala ang mga tanyag na pintor ng panahong iyon, kabilang na ang kilalang Pranses na si Pierre Bellamont. Si Bellamont, na nooy nasa rurok ng kanyang karera, ay kinilala bilang isa sa mga modernistang nagpabago sa anyo ng sining. Marami sa mga gawa ni Bellamont ang iniingatan sa mga prestihiyosong museo sa buong mundo. Isang gabi sa isang maliit na cafe sa Montmartre, kung saan madalas magtipon ang mga pintor upang magbahaginan ng kanilang likha. Inilahad ni Don Arturo ang isang obra na kanyang tinatrabaho ng ilang linggo. Ito ang eksaktong painting na iniwan niya kalaunan kay Miguel. Ang simpleng tanawin ng isang bundok sa dapit hapon na may masalimuot na mga liwanag at aninong tila nagkukwento ng isang misteryo ay agad na nakakuha ng atensyon ni Bellamont. Arturo Monami, sigaw ni Bellamont habang nilalapitan ng canvas. Ito ay tunay na kahanga-hanga, napakasariwa ng komposisyon at ang paglaro mo sa liwanag at dilim, parang musika ito sa mga mata. Halos hindi makapagsalita si Arturo. Para sa isang batang pintor, ang purihin ng isang maestro tulad ni Bellamont ay parang pangarap na nagkatotoo. Hindi ko inaasahan na magugustuhan mo ito, Pierre. Tugon ni Arturo, nangingiti, ngunit halata ang kaba.
Isa lamang itong eksperimento. Isang bagay na ginawa ko para sa sarili ko. Ngunit tumango lamang si Bellamont, hinaplos ang gilid ng painting at sinabing, "Napakaganda. Ang sining na ito ay hindi lamang para sa iyong sarili. Ito ay para sa mundo. May kaluluwa ito, Arturo." Ilang araw pagkatapos ng gabing iyon, nagkaroon ng isang pribadong salo-salo sa atelier ni Bellamont. Doon, bilang tanda ng pagkakaibigan, inialok ni Bellamont ang kanyang lagda sa likod ng painting ni Arturo. Isinulat niya ang isang mensahe sa wikang Pranses na nagsasabing, "Sa nagmamahal sa sining ng buong puso, ang yaman nito ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa lalim ng kaluluwa." Tinanggap ni Arturo ang mensahe na may pasasalamat, ngunit sa totoo'y hindi niya lubusang nauunawaan ang kahulugan ng mga salita. Gayunpaman, pinahalagahan niya ito, itinago at iningatan ng maraming taon. Sa mga sumunod na dekada, bagamat nakilala si Arturo sa larangan ng sining sa Pilipinas, hindi nagtagal at nagbago ang kanyang kapalaran. Isang kontrobersya sa kanyang personal na buhay ang nagwasak sa kanyang reputasyon. Sa gitna ng tagumpay, naakusahan siyang nangopya ng obra mula sa ibang lokal na pintor. Isang bagay na buong tapang niyang itinanggi, ngunit hindi kayang patunayang peke. Dahil sa kontrobersya, unti-unting lumayo ang mga patron niya at nagdulot ito ng pagkakalugmok niya sa utang. Dahil dito, kinailangan niyang ibenta ang karamihan ng kanyang mga likha at ari-arian upang makaraos. Ngunit hindi niya kailanman ibinenta ang painting na iyon. Nanatili itong nakasabit sa kanilang bahay. Tila nagsilbing paalala sa kanya ng panahong ang lahat ay mas maliwanag. Palagi niyang sinasabi kay Miguel, "Anak, ang painting na ito ang aking kaluluwa. Hindi lahat ng bagay ay para sa mundo. Ang iba, itinatangi natin para sa sarili natin." Ang kanyang mga pahiwatig at salita ay hindi agad naunawaan ni Miguel. Nang maulila siya, ang tanging natira sa kanya ay ang painting at mga ala-alang kaugnay nito. Hindi niya alam na mayroong nakasulat sa likod ng painting, o kung mayroon man, hindi niya maunawaan dahil ito'y nasa Pranses. Sa kabila nito, hindi niya inisip na buksan ang likod nito para suriin. Para kay Miguel, ang painting ay isang alaala ng kanyang ama. Isang bagay na hindi kayang bayaran ng pera o mabigyan ng tag ng presyo. Hindi niya naisip na may nakatagong halaga o sikreto sa likod ng canvas. Basta't alam niyang mahalaga ito sa kanyang ama, iyon na ang nagiging dahilan upang mahalin niya rin ito. At sa araw-araw na pagtingin niya sa obra, hindi niya maalis ang pakiramdam na parang may inaasahan ng kanyang ama sa kanya. May kung anong kakaibang damdamin na tila tinatawag siya ng painting na alamin ang mas malalim na dahilan kung bakit ito iniwan sa kanya. Ngunit sa kanyang limitasyon at kawalan ng karanasan sa mundo ng sining, hindi niya alam kung paano sisimulan ang paghahanap sa kasagutan. Kaya't sa halip na mag-usisa pa, inilagay niya ang painting sa isang ligtas na lugar sa kanilang bahay at sinikap kalimutan ang pangungutya ng kanyang mga kaibigan. Balang araw, malalaman ko rin ang ibig sabihin nito. Bulong niya sa kanyang sarili isang gabi. Ngunit sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay at tahimik na personalidad, hindi niya akalain na ang pintura, na tila walang halaga sa mga mata ng iba, ay magiging simula ng isang kwento na magpapabago sa lahat ng bagay. Dahil sa kawalan ng ibang minana bukod sa painting, kinailangan ni Miguel na maghanap agad ng mapagkakakitaan. Wala siyang ibang aasahan kundi ang sarili. Kaya't kahit mahirap ay tinanggap niya ang trabahong inaalok sa kanya bilang isang waiter sa maliit na cafe sa bayan. Ang cafe ay kilalang tambayan ng mga turista at ilang lokal na estudyante. Ngunit mababa lamang ang sahod dito. Sa kabila nito, hindi nagdalawang isip si Miguel. "Kuya Miguel," bungad ng manager sa kanya noong unang araw niya sa trabaho, "ang pangunahing tungkulin mo ay ang mag-serve ng kape, maglinis ng mesa, at tumanggap ng mga order. Hindi komplikado, pero kailangan mabilis ka sa kilos at magalang sa mga customer."
Opo, ma'am. Sagot ni Miguel. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Sa pagpasok niya sa trabaho, inisip ni Miguel ang kanyang ina na si Aling Nena. May malubhang sakit ang kanyang ina. Isang matagal ng karamdaman na unti-unting nagpapahina sa katawan nito. Alam niyang ang kita niya sa cafe ay hindi sapat para sa regular na gamutan. Ngunit kahit papaano, mayroon siyang maibibigay na tulong. Tuwing umuuwi siya pagkatapos ng maghapong trabaho, dinadatnan niya ang ina na nakahiga sa kanilang lumang kama, ngunit pilit pa ring ngumiti. Anak, wika ni Aling Nena isang gabi, huwag mong masyadong intindihin ang kalagayan ko. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Alam kong pagod ka araw-araw, pero salamat sa ginagawa mo. Ma, hindi ko po ito gagawin kung hindi ko po kaya. Sagot ni Miguel habang pinupunasan ang noo ng ina. Kahit anong hirap, gagawin ko para po gumaling kayo. Ang painting na naiwan ng kanyang ama ay nakasabit pa rin sa dingding ng kanilang sala. Araw-araw itong tinitingnan ni Miguel bago pumasok sa trabaho. At kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kahulugan nito, nagiging inspirasyon niya ito. Iniisip niyang kung anuman ang halaga ng painting, hindi iyon para sa pera, kundi para sa dignidad at alaala ng kanyang pamilya. Isang hapon, habang nagsaserve si Miguel ng kape sa cafe, biglang pumasok sina Jasper, Dylan at Vince. Mula pa sa pinto ay rinig na ang kanilang malalakas na tawanan. Tila hindi sila nagbago. Pare-pareho pa rin ang pagkahilig sa material na bagay at walang habas sa kanilang mga biruan. Hindi inaasahan ni Miguel na pupunta sila roon. "Oh, tingnan nyo," sabi ni Jasper sa malakas na boses. "Si Miguel pala ang waiter dito. Tol, ikaw na ang pinakamayaman sa aming lahat. Araw-araw mong hinahawakan ang mga tasa ng mayayaman." Sumabay sa kanya ang tawanan ni Dylan at Vince. Sinadyang paingayin ni Jasper ang kanyang pagtawag kay Miguel. Ang ibang mga customer ay napalingon sa kanila. Naramdaman ni Miguel ang bigat ng mga mata ng tao sa paligid. Halos gusto niyang lumubog sa kahihiyan. "Tol, anong specialty mo dito?" tanong ni Dylan na halata ang pangiinis. "Siguro, ikaw ang gumagawa ng secret recipe ng kape latte, ano? Baka ikaw rin ang barista," dagdag ni Vince. "At siguro, ikaw rin ang dishwasher. Ang dami mo palang role dito, Miguel." Hindi sumagot si Miguel. Pinilit niyang gawing professional ang kanyang kilos. "Ano pong order niyo, sir?" tanong niya ng magalang kahit nanginginig ang kamay habang hawak ang notepad. "Order?" ani Jasper. "Baka pwede pang utangan. Mukhang ang daming kita mo dito eh. Kung hindi man lang sa painting, baka dito ka nayayaman." "Tama na," sabad ni Miguel. Mababa ang boses ngunit ramdam ang puot. "Kung wala kayong order, umalis na lang kayo." Pero imbes na umalis, nagpatuloy pa rin ang kanilang panlalait. Naramdaman niyang mas pinili nilang ipahiya siya kaysa respetuhin ang bagong landas na tinatahak niya. Sa bandang huli, matapos ang ilang minutong pananahimik ni Miguel, napilitan na rin silang umalis. Ngunit iniwan nila ang bigat ng kahihiyan sa paligid. Pagka-uwi, muli niyang naramdaman ang bigat ng mundo. Ngunit habang nag-aayos ng hapunan para sa ina, biglang bumalik sa isip niya ang mga payo ng kanyang yumaong ama. Ang pagiging matatag, ang pagpapahalaga sa sining, at ang hindi paglimot sa tunay na halaga ng buhay. Hindi niya maaaring hayaang lamunin siya ng galit. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina. "Wala yon, ma. Trabaho lang," sagot niya sa ina nang tanungin kung may problema. Ngunit alam ni Aling Nena na may dinadala ang anak. Hindi na lamang siya nagtanong pa. At sa halip, tinanaw niya ang painting na nakasabit sa sala. Sa kabila ng lahat, hindi kailanman ginamit ni Miguel ang painting para ibsan ang kanilang hirap. Sa halip, inisip niya ito bilang isang simbolo ng dignidad. Alam niyang hindi ito basta maipagbibili para sa panandali ang ginhawa. Sa halip, nagtrabaho siya araw-araw sa cafe. Nag-ipon ng kaunti at inuna ang kalusugan ng kanyang ina. Sa bawat pisong kinita niya, sigurado siyang ito'y
para sa mga gamot at pagkain, at hindi para sa luho. Kahit pilit niyang panatilihin ang koneksyon sa kanyang barkada, unti-unti na ring naglahong parang bula ang dati niyang mga kaibigan. Unti-unti nilang iniwasan si Miguel, tila nawalan na ng silbi ang kanilang dating samahan. Sa isip ng mga ito, wala nang maibibigay na karangalan o pakinabang ang isang tulad niya. Ngunit para kay Miguel, sa kabila ng sakit, unti-unti niyang natutunan ang tunay na halaga ng pagkakaibigan na hindi nasusukat sa dami ng pera o kasikatan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatiling matatag si Miguel dahil alam niyang sa likod ng bawat hirap may liwanag na nag-aantay. Dumating si Mr. Edmund Laurent sa Maynila nang hindi gaanong pansin ng karamihan. Isang mayamang Pranses na kilala sa mundo ng sining, halos palaging tahimik ang pagdating sa iba't ibang bansa. Isang estilo na iniiwasan ng ingay ng media o anuman na maaaring makabahala sa kanyang mga koleksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, isang misyon ang nagdala sa kanya sa Pilipinas. Ang paghahanap sa nawawalang obra ng kanyang matagal ng kaibigan, si Pierre Bellamont. Nakilala ni Laurent si Don Arturo Rason halos 3 dekada na ang nakararaan. Noong kabataan nila sa Paris, parehong puno ng pangarap at talento ang dalawa. Natatandaan ni Laurent kung paanong pinapansin ni Bellamont si Arturo, na tinawag pa niyang un jeune talentueux, isang batang may kakaibang talento. Sa isang pagtitipon sa Montmartre, matapos ang maraming basong alak at masiglang talakayan tungkol sa sining, binigay ni Bellamont kay Arturo ang isa sa kanyang pinakanatatanging gawa bilang regalo. Tandang-tanda ni Laurent ang makulay na dapit hapon sa painting, ang mga detalye ng bundok, ang liwanag na tila nang gagaling sa kung saan, at ang natatanging estilong Bellamont na hindi malilito sa gawa ng iba. Ngunit nang bumalik si Arturo sa Pilipinas, nawala ang komunikasyon sa pagitan nila. Maraming taon ang lumipas. Nabalitaan na lamang ni Laurent na si Arturo ay hindi na aktibo sa mundo ng sining. Nabalot pa ng kontrobersya ang pangalan nito sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa ring matamis ang alaala ni Laurent tungkol sa kaibigan. Hindi niya inakala na darating ang araw na kailangan niyang mahanap ang painting na ibinigay ni Bellamont kay Arturo. Nang mabalitaan niyang yumao na si Arturo, naging mas mabigat ang damdamin ni Laurent. Alam niyang may anak si Arturo, isang binata na nagmana ng painting, at yun ang kanyang pinuntirya sa pagdating sa bansa. Una siyang pumunta sa ilang kilalang art galleries sa Maynila, ngunit bigo siyang makakuha ng sagot. Wala ring maipakitang impormasyon ang ilang mga lokal na art enthusiasts. Sa kalaunan, ang kanyang pagsasaliksik ay umabot sa Pampanga, sa munting baryo kung saan nanirahan si Arturo at ang kanyang pamilya. Hindi naging madali ang paghahanap. Minsan, nakakausap ni Laurent ang ilang mga taga-baryo, ngunit wala silang alam tungkol sa painting ni Arturo. Sa halip, mas maraming kwento ang kanyang narinig tungkol sa dating hirap ng pamilya. Paano ang ama ay nawalan ng pondo sa huling mga taon, kung paanong nagkaproblema sa mga utang at ang pagbagsak ng reputasyon nito bilang pintor. Ang tagumpay ay dumating nang marinig niya ang pangalan ni Leila mula sa isang tindera. Si Leila? Tanong ni Laurent sa bahagyang putol-putol na Tagalog. Saan ko siya matatagpuan? Sa tindahan po, doon sa may sulok. Kilala po niya si Miguel? Sagot ng tindera. Kaagad na nagtungo si Laurent kay Leila. Malugod naman siyang hinarap ng dalaga, bagamat nagulat ito sa hindi inaasahang pagdating ng banyagang bisita. "Excuse me," bungad ni Laurent. "Ikaw ba si Leila? May importante akong kailangang itanong sa iyo tungkol kay Miguel Rason." Nag-alangan si Leila noong una. Sino ba itong dayuhan na tila desperado sa painting ni Miguel? Ngunit nang mabanggit ni Laurent ang pangalan ng ama ni Miguel at ang pagkakaibigan nito kay Bellamont, unti-unti niyang naunawaan. Inilahad ni Laurent na ang painting ni Miguel ay isang mahalagang obra. Isa sa mga nawawalang obra ni Bellamont na matagal nang hinahanap ng art world. Ipinaliwanag din niya ang personal na koneksyon niya kay Don Arturo. "Gusto ko siyang makita," ani Laurent.
sapagkat mahalaga sa akin na maipaliwanag kay Miguel kung gaano kahalaga ang painting na nasa kanya. Hindi ko siya balak pilitin pero nais kong magbigay linaw. Napansin ni Leila ang sinseridad sa boses ng kolektor. Walang bakas ng panlalamang o kasakiman sa mga mata ni Loren. Bagkus, parang mas malapit sa nostalgia at respeto sa yumaong ama ni Miguel. Kaya't sa huli, napapayag siya. Sige po, sabi ni Leila. Tutulungan ko kayong makita si Miguel. Ilang araw ang lumipas bago sila nagkita. Tumambad kay Miguel ang isang matangkad. May edad na banyagang lalaki na maayos ang pananamit at bitbit ang isang leather briefcase. Habang lumalapit, iniabot ni Leila ang kamay ni Miguel. Tila nag-uudyok na makipag-usap siya. Miguel, bungad ni Leila, ito si Mr. Edmund Laurent. Galing siya sa Pransya. Gusto niyang makausap ka tungkol sa painting ng tatay mo. Nanlaki ang mata ni Miguel. Tungkol sa painting? Bakit po kayo interesado? Bonjour, Miguel. Mahinahong sagot ni Laurent. Ako ay dating kaibigan ng iyong ama noong naninirahan pa siya sa Paris. Kilala ko rin si Pierre Bellamont, ang pintor na nagbigay ng painting na iyon sa kanya. Matagal na akong naghahanap dito at nalaman ko mula kay Leila na nasa iyo na pala ang obra. May nais akong ipaliwanag sa iyo tungkol dito. Tahimik na nakinig si Miguel habang nagsimula si Loren sa kanyang mahabang kwento. Kung paano niya nakilala ang ama nito, kung gaano siya humanga sa talento ni Arturo, at kung bakit napakahalaga ng painting. Nabigla si Miguel sa mga narinig. Hindi niya akalaing ganoon kalawak ang koneksyon ng painting sa mundo ng sining. Ngunit sa kabila ng lahat, tila nag-aalangan pa rin siya. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Miguel, halata ang kaba sa kanyang boses. Ano po bang espesyal sa painting na yon? Ngumiti si Laurent. Miguel, hindi ito tungkol sa pera o kung anumang bagay na material. Ang painting na nasa iyo ay isa sa mga obra ni Bellamont na kilala sa pagiging hindi lamang maganda, ngunit may nakatagong kahulugan. Hindi ko sinasabi ito para bilhin agad ito sa iyo. Gusto ko lamang malaman mo na ang hawak mo ay isang yaman. Hindi lamang sa pisikal na halaga, kundi sa kasaysayan at kahulugan nito. Tahimik si Miguel habang bumibigat ang mga sinabi ng dayuhang bisita. Sa isip niya, parang unti-unting nadaragdagan ang bigat ng painting na minsan na niyang kinutya bilang simpleng pamana. Ngayon, nasa harap niya ang isang tao mula sa mundo ng sining na hindi niya lubos na kilala. Ngunit tila malaki ang paggalang sa obra ng kanyang ama. Sa kabila ng lahat, nagpasya siyang pakinggan pa ang sasabihin ni Laurent. Hindi niya alam, pero ang araw na iyon ay magiging simula ng mas malalim na kwento na magbubukas ng mga bagay na hindi niya inakalang posible. Hindi lubos maisip ni Miguel kung bakit tila desperado si Mr. Laurent na makuha ang painting ng kanyang ama. Ngunit habang nag-uusap sila sa bahay, unti-unting inilahad ni Loren ang mas malalim na kwento ng obra. Miguel, bungad ni Laurent habang nakaupo sila sa maliit na sala. Itong painting na ito ay isa sa mga pinakamahalagang obra ni Bellamont. Bihira siyang gumawa ng ganitong klaseng likha. Isang simpleng tanawin, ngunit may napakalalim na kahulugan. Ang mga ganitong painting niya, itinuturing na kayamanan hindi lamang ng sining, kundi ng kasaysayan. Tahimik na nakikinig si Miguel. Sa harap niya, hawak ni Laurent ang painting at maingat na binubuklat ang likod nito. Lumitaw ang ilang sulat na nakaukit sa lumang kahoy na frame. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Tanong ni Laurent na tila nagbabaka sakali. Napailing si Miguel. Hindi ko po talaga naiintindihan. Hindi po ako marunong ng Pranses. Lumapit si Laurent, itinuro ang nakasulat. Ang sinasabi dito, sasaling ko sa Ingles, ay para sa nagmamahal sa sining ng buong puso. Ang yaman nito ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa lalim ng kaluluwa. Isa itong mensahe mula kay Bellamont. Isang panata na ang painting na ito ay dapat manatili sa kamay ng isang taong may tunay na pagmamahal at pag-unawa sa sining.
Napatitig si Miguel sa mga salita. Bagamat hindi niya kayang basahin ng Pranses, ramdam niya ang bigat ng mga sinabi ni Loren. Para sa kanya, ang painting ay palaging simbolo ng ama niya. Hindi niya akalaing may mas malalim pa pala itong ibig sabihin. Isang mensahe na tila sumasalamin sa kaluluwa ng sining na iniwan ng ama. Pero bakit po ninyo ito hinahanap? Ano po ba ang tunay na halaga nito? Tanong ni Miguel, puno ng pagtataka. Nag-isip si Laurent bago sumagot. Alam ko na marahil ay hindi mo maiintindihan agad, Miguel. Ngunit ang painting na ito, ang halaga nito ay maaaring umabot ng daan-daang milyong piso. Noong buhay pa si Bellamont, isa siya sa mga pinakamahalagang pintor sa Europa. Ang mga natitira niyang painting ngayon ay ipinaglalabanan ng mga kolektor at museo. Ang pagkakaroon ng painting na ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito rin ay simbolo ng kultura at kasaysayan. Hindi makapagsalita si Miguel. Parang tumigil ang oras habang iniisip niyang ang simpleng obra na matagal nang nakasabit sa dingding ng kanilang sala ay may ganitong kahalagahan. Napatitig siya sa painting. Pilit inaalala ang mga sinabi ng ama. Naaalala niya kung paano ito tinitingnan ni Don Arturo noong mga huling taon nito. Kung paano siya tumigil minsan sa harap ng canvas at sinabing, "Miguel, ito ang aking kaluluwa. Ang painting na ito ang aking pangarap, ang aking pagmamahal sa sining." Hindi ko akalain na ganito pala kahalaga ito. Mahinang bulong ni Miguel. Para sa akin, mahalaga lang ito dahil ito ang alaala ng tatay ko. Hindi ko inisip na may ganito pala itong halaga sa mundo ng sining. "Miguel?" sabi ni Laurent. Alam kong mahirap tanggapin ang ganitong impormasyon. Ngunit may kilala akong eksperto na maaaring magbigay ng opisyal na appraisal ng painting na ito. Kung gusto mong malaman ang tunay na halaga nito, maaari kong ihatid ito sa isang art expert dito sa Maynila. Hindi kita pipilitin. Gusto ko lang na malaman mo ang katotohanan tungkol sa hawak mo. Napatingin si Miguel kay Leila. Natahimik lamang ngunit nasa likuran niya. "Leila, anong sa tingin mo?" Ngumiti si Leila. "Miguel, ito ang pagkakataon mo na malaman ang tunay na kwento ng painting. Hindi mo kailangang magmadali sa desisyon, pero mahalaga rin na makita mo kung anong yaman ang iniwan ng tatay mo." Naisip ni Miguel ang kalagayan ng ina. Kung totoo ang sinasabi ni Laurent, ang painting na ito ang maaaring makapagpagaling kay Aling Nena. Ngunit ayaw din niyang gawing komersyal ang bagay na ito. Lalo't sinabi ng ama na higit pa sa pera ang halaga nito. Kinabukasan, sumama si Miguel kay Laurent sa Maynila para ipakita ang painting sa isang kilalang art expert. Ang eksperto, isang matandang Pilipino na nakapag-aral ng sining sa Europa, ay tumingin sa painting ng matagal. Isa-isang ineksamen ang bawat sulok, ang likod ng canvas, ang mga brush stroke. "Walang duda," sabi ng eksperto. "Ito ay isang orihinal na gawa ni Pierre Bellamont. Sa kasalukuyang merkado, ang ganitong klaseng obra ay maaaring umabot ng kalahating bilyong piso o higit pa, depende sa buyer." Halos bumagsak ang panga ni Miguel. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Halo-halong gulat, takot at pananabik. Ang painting na palaging pinagtatawanan ng mga kaibigan niya. Ang obra na buong akala niya'y simpleng pamanang walang halaga ay isa palang kayamanan. Sa gabing iyon, nag-usap sila ni Leila. "Miguel," sabi ni Leila, "kung anuman ang balak mong gawin, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi lang pera ang issue rito. Isipin mo rin kung paano makakatulong sa iyo ang yaman na ito. Kung paano nito mababago ang buhay niyo ng nanay mo." Tumango si Miguel. "Oo, Leila. Hindi ko muna ibebenta. Kailangan kong pag-isipan. Ayaw kong sayangin ang isang bagay na pinaghirapan ng tatay ko. Siguro, tama ka. Hindi naman ito tungkol lang sa pera. May mas malalim pang dahilan." At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miguel na ang pamana ng kanyang ama ay hindi lamang simpleng painting. Ito'y daan patungo sa isang mas magandang buhay. Ngunit higit sa lahat, isa itong paalala na ang sining, alaala at pamilya ay walang katumbas na halaga.
Nagising isang umaga si Miguel na tila may kakaiba sa paligid. Ang dating tahimik nilang baryo ay biglang naging maingay sa usapan ng mga kapitbahay. Sa bawat kanto ng kalye, maririnig ang mga bulong-bulungan. Sabi raw, yung painting nila Miguel, milyon pala ang halaga, sabi ng tindera ng taho sa isa niyang suki. Oo nga, di ba yun yung laging nakasabit sa bahay nila? Akala ko dati, lumang larawan lang yun, sagot ng customer. Sa loob ng ilang araw, unti-unting kumalat ang balita. Mula sa palengke hanggang sa parlor at maging sa mga tambay sa sari-sari store, lahat ay parang may alam na tungkol sa sinasabing kayamanan ni Miguel. Sa mga unay, hindi ito pinansin ni Miguel. Ngunit napansin niyang may mga dati niyang kaibigan na biglang naging interesado sa kanya. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng halaman, lumapit si Jasper. Kaswalang kilos nito. Parang hindi nila iniwan si Miguel noong nahirapan siya. Tol, kamusta? Bati ni Jasper, nakangiti pa habang hawak ang isang supot ng chichirya. Matagal na kitang hindi napuntahan ah. Padaan lang ako. Naisip ko lang, kamustahin ka? Napatingin si Miguel sa dati niyang kaibigan. Hindi niya lubos akalain na makikita niya si Jasper sa harap ng kanilang bahay. Lalo na't simula nang mapahiya siya sa cafe, hindi na niya ito narinig pa ulit. Maayos naman ako, Jasper. Maikling sagot ni Miguel. Salamat sa pagdaan, pero hindi pa doon natapos ang araw. Ilang oras lamang ang lumipas. Biglang sumulpot naman sina Dylan at Vince. Halatang pinag-usapan nila kung paano lalapit kay Miguel dahil pareho pa ang mga linya nila. Kamusta na tol? Matagal na kaming hindi nakapasyal dito. Nakakamiss ang tambayan natin. Ngunit ang pinaka nagulat si Miguel ay nang dumating si Marco kinabukasan. Si Marco na palaging nangungutya noon ay biglang nagpakumbaba. Miguel, bungad ni Marco, may halong ngiti ngunit halatang naiilang. Alam kong matagal na tayong hindi nagkikita, pero gusto ko lang sabihin na sana simulan na natin ulit ang pagkakaibigan natin. Hindi ba't magbabarkada naman tayo dati? Napaisip si Miguel sa mga sinabi ni Marco. Sa kabila ng magandang pananalita nito, ramdam niya na may halong interes ang paglapit ng barkada. Alam niyang hindi dahil gusto nilang bumawi sa kanya. Mas malamang, nandoon sila dahil sa balita ng painting. Kaya't kahit maayos ang pakikitungo niya, nagpasya si Miguel na hindi muling bubuksan ang pinto ng kanyang buhay para sa mga taong dati iniwan siya. Salamat sa pagdaan niyo, sabi ni Miguel na hindi nagpapakita ng galit. Pero siguro, okay na ako. Hindi na rin natin kailangang bumalik sa dati. May kanya-kanya na tayong landas ngayon. Pagkarinig ng mga salitang iyon, naramdaman ni Marco ang galit na halos hindi niya maipaliwanag. Para sa kanya, ang pagtanggi ni Miguel ay isang malaking sampal sa muka. Hindi niya matanggap na ang dating simple at tahimik na Miguel ay tumanggi sa kanya-kanya. Kaya ka lang naman ganyan dahil may painting ka na may halaga, sagot ni Marco, sumisigaw na sa galit. Kung wala yan, wala ka pa ring kwenta. Sinwerte ka lang, pero hindi ibig sabihin na mas magaling ka sa amin. Bagamat na natiling kalmado si Miguel, halata sa mukha niya ang lungkot. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumalikod siya at nagpatuloy sa ginagawa. Sa sumunod na linggo, tila may bagong chismis sa baryo. Alam mo ba? Sabi ng isa sa mga tambay. Yung painting daw na sinasabi nilang mahal, peke pala. Si Miguel, nagpapanggap lang na mayaman. Ang chismis na yon ay tila umikot sa buong lugar. May mga nagsabing hindi totoo ang halaga ng painting. May mga nagsabing niloloko lang ni Miguel ang lahat. Sa likod ng mga chismis, si Marco ang tahimik na nagpapakalat ng maling impormasyon. Sa kanyang isipan, masisira lamang ang tiwala ng mga tao kay Miguel kung ikakalat niya ang ideya na ang painting nito ay wala talagang kwenta. Walang hiya talaga si Marco. Galit na sabi ni Leila kay Miguel habang nasa kusina sila. Alam ko na siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi mo ba balak ipagtanggol ang sarili mo?
Ngunit umiling lamang si Miguel. Hindi ko na kailangang makipagtalo. Kung maniniwala sila, hayaan mo sila. Ang mahalaga, alam ko ang totoo. At hindi ko kailangan patunayan sa kahit kanino na may halaga ang painting na iniwan ni tatay. Kahit napipikon si Leila sa sitwasyon, hinayaan niyang si Miguel ang magdesisyon. Sa halip, ginawa niya ang makakaya para palakasin ang loob ng kaibigan. Siya ang nagdala ng magandang kwento tungkol sa painting, kung paano ito natuklasan at kung paano ito naging isang simbolo ng pagkakaroon ng dignidad sa kabila ng lahat ng kahirapan. Miguel, sabi ni Leila isang gabi habang nakaupo silang dalawa sa sala, mahalaga na alam mo kung sino ang kakampi mo. Ako nandito lang palagi para sa'yo. Kahit ano pa ang sabihin nila, nasa iyo pa rin ang huling desisyon. Ang mahalaga, kilala mo ang sarili mo. Sa gitna ng lahat ng tsismis at paninira, nanatiling tahimik si Miguel. Hindi niya kailanman itinanggi o pinatunayan ang anumang kwento. Alam niyang darating ang araw na ang katotohanan ay lalabas din. At sa mga panahong iyon, siya at si Leila ay magkasamang harapin ang kahit anong dumating. Ilang linggo matapos kumalat ang tsismis, lumala ang kalagayan ng ina ni Miguel. Ang dati-rati kaya pang umupo at makipagkwentuhan sa kanya ay ngayon hirap nang bumangon mula sa kama. Sa tuwing uuwi siya galing sa trabaho, madalas ay tahimik na lamang nilang pinagsasaluhan ang hapunan. Mas lalong nadagdagan ang alalahanin ni Miguel sa pagtaas ng mga gastusin sa gamot, at ang maliit niyang kita bilang waiter ay hindi na halos sapat para maibsan ang mga bayarin. Isang gabi, nakaupo siya sa tabi ng kama ng ina habang hinahaplos nito ang kanyang kamay. Miguel, mahinang sabi ni Aling Nena, alam kong hirap ka na. Hindi ko na nga alam kung paano mo nagagawang ngumiti pa. Kaya ko pa, sagot ni Miguel, ngunit halata sa boses niya ang pag-aalala. Hindi ko papabayaan ang kalusugan niyo. Ngunit ramdam ni Miguel ang bigat ng bawat araw. Sa kabila ng tiyaga niya sa trabaho, ang bawat sentimong na itatabi niya ay tila bumabagsak din agad sa dulo ng buwan. Dumating sa puntong kailangan niyang harapin ang pinakamabigat na tanong. Ibebenta na ba niya ang painting upang makalikom ng pera para sa ina? Bagamat alam niyang isang malaking halaga ang maaaring makuha mula rito, may bahagi ng kanyang puso na nagdadalawang isip. Ito ang obra na naiwan ng kanyang ama, isang bahagi ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Leila, tanong ni Miguel isang hapon habang naglalakad sila sa palengke, kung ikaw ang nasa lugar ko, ibebenta mo ba ang painting? Napahinto si Leila. Saglit na nag-isip bago sumagot. Alam mo Miguel, walang tama o maling sagot sa tanong na yan. Pero kung ako, pipilitin ko munang hanapan ng ibang paraan bago ko gawin ang desisyon na hindi na mababawi. Sa kabila ng payo ng kaibigan, hirap pa rin si Miguel. Kaya't naisip niyang magtanong kay Laurent, ang dayuhang kolektor na dating nagbigay ng appraisal sa painting. Nagkasundo silang magkita sa isang kafe. At sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Miguel ang lumalalang kalagayan ng kanyang ina. Mr. Laurent, bungad ni Miguel, gusto kong malaman kung may balak pa rin kayong bilhin ng painting. Kailangan ko ng pera ngayon. Tahimik si Laurent bago sumagot. Miguel, naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Pero sa tingin ko hindi ka pa handa. Kapag ibinenta mo ang painting, hindi mo na ito mababawi. Sigurado ka na bang iyon ang pinakamagandang desisyon para sa'yo? Napaisip si Miguel. Hindi siya sigurado. Hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang mga salita ng ama. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit tila napakalaking bagay para sa kanya na manatili ang painting sa pamilya. Habang naguguluhan siya, muling sumulpot si Marco, ang dating kaibigan na naging pinagmumulan ng tsismis. Sa pagkakataong ito, gumawa si Marco ng isang iskandalo na hindi inaasahan ni Miguel. Sa isang pagtitipon sa baryo kung saan naroroon ang ilang opisyal ng barangay at mga kilalang tao sa komunidad, biglang nagsalita si Marco ng malakas. Alam niyo ba kung bakit ayaw ibenta ni Miguel ang painting na yan? Pasigaw na tanong ni Marco. Dahil peke yan. Wala yang kwenta.
Kaya siya ayaw ibenta dahil kapag nalaman ng mga tao ang totoo, malalaman nilang niloloko lang niya tayong lahat. Halos mapuno ng bulong-bulungan ng paligid. Ang ibang tao ay tila nagdududa na, lalo't maraming beses nang kumalat ang chismis tungkol sa peke daw na painting. Napapikit si Miguel, pilit na nilalabanan ang bugso ng damdamin. Gusto niyang sumigaw, ngunit hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Alam mo Marco, mahinahon ngunit matatag na sagot ni Miguel, hindi mo kailangang manira para lang mapansin. Ang totoo, hindi mo kailangang maniwala. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa iyo. Pero ang totoo, hindi ako magsisinungaling tungkol dito. Sa kabila ng kahihiyang ginawa ni Marco, isang lokal na art enthusiast ang tumindig upang magsalita. Siya si Mr. Esteban, isang dating guro sa sining na may malawak na kaalaman sa mga klasikong pintor. Miguel, sabi niya, kung nais mong maputol ang chismis, hayaan mong tingnan ulit ng eksperto ang painting. Minsan, ang totoo lang ang kailangan para matahimik ang lahat. Sa tulong ni Mr. Loren, muling ineksamin ang painting. Sa harap ng ilan sa mga kilalang tao sa baryo, kabilang ang ilang miyembro ng barangay council, maingat na sinuri ang canvas. At sa huli, muling pinatunayan ng mga eksperto na tunay ito. Naging malinaw sa lahat na si Marco lamang ang nagpapalaganap ng maling balita upang sirain ang pangalan ni Miguel. Hindi inasahan ni Miguel ang suporta mula sa ibang tao. Lumapit si Leila. Mahigpit siyang niyakap. Sabi ko sa iyo Miguel, lalabas din ang katotohanan. At sa huli, hindi na mahalaga kung anong sinasabi ni Marco. Ang importante, alam mo ang totoo at hindi mo kailanman itinanggi iyon. Sa puntong iyon, napagtanto ni Miguel ang mas malalim na kahalagahan ng painting. Hindi ito lamang tungkol sa pera o sa pangalan ng kanyang ama. Ito'y isang patunay na kahit sa gitna ng pag-aalinlangan at paninira, nananatili ang katotohanan. Hindi pa niya kayang bitawan ang obra, hindi pa siya handang isuko ang isa sa mga huling alaala ng ama. Sa halip, mas nagkaroon siya ng lakas upang harapin ang mga susunod pang pagsubok. Sa kabila ng mga pagsubok at alingasngas na dulot ng painting, hindi kailanman iniwan ni Leila si Miguel. Naging maaasahang kaibigan siya sa bawat hakbang. Isang tahimik ngunit matatag na presensya na laging naroon para sumuporta at magbigay lakas ng loob. Kaya't sa gitna ng lahat ng kaguluhan, hindi maiwasang maramdaman ni Miguel ang tila kakaibang init sa mga ngiti at pag-aalaga ni Leila. Ngunit sa isip niya, hindi tamang bigyang pansin ang damdaming iyon habang punong-puno pa ang kanyang isip ng mga problema. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa harap ng lumang bahay, naglakas loob si Leila na magsalita. Alam niyang matagal na siyang nag-aalala para kay Miguel, hindi lamang bilang kaibigan, kundi dahil sa mas malalim na damdamin na matagal niyang itinatago. Miguel, panimula ni Leila, ang boses ay parang mas malambing kaysa dati. Alam mo naman kung gaano kita pinahahalagahan, hindi ba? Nagtaas ng kilay si Miguel, bahagyang nagulat ngunit nanatiling kalmado. Oo naman Leila, simula pa lang, ikaw ang pinakamalapit na kaibigan ko. Ngunit umiling si Leila. Hindi lang iyon ang gusto kong sabihin. Leila? Tanong ni Miguel, tila nakaramdam ng kaba ngunit hindi pa rin tuluyang nahulaan ang direksyon ng usapan. Nagtipon ng lakas si Leila bago sumagot. Miguel, matagal na kitang mahal. Hindi ko sinasabi ito dahil gusto kong dagdagan ang iniisip mo o dahil umaasa akong may kapalit. Gusto ko lang maging totoo sa'yo. Matagal ko na itong gustong sabihin at siguro panahon na para malaman mo. Napabuntong hininga si Miguel. Hindi niya inaasahan ang paghahayag ni Leila, lalo na't sa gitna ng lahat ng pinagdaanan nila. Alam niyang mahalaga si Leila sa kanya, ngunit sa mga panahong iyon, punong-puno ang isip niya ng responsibilidad. Ang sakit ng ina, ang chismis sa paligid, at ang bigat ng painting na iniwan ng kanyang ama. Leila, maingat niyang sinimulan. Hindi ko alam ang sasabihin.
Hindi dahil hindi kita pinahahalagahan, pero dahil hindi pa malinaw sa akin. Hindi ko pa alam kung paano kita titignan nang higit pa sa isang kaibigan. Ang dami kong iniisip ngayon. Ngumiti si Leila, bagamat halata ang bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Miguel, hindi kita pinipilit. Nais ko lang na malaman mo kung ano ang nararamdaman ko. At kung darating ang araw na malinaw na rin ang damdamin mo, nandito lang ako. Hindi naman ako aalis. At iyon nga ang ginawa ni Leila. Hindi niya pinilit si Miguel, hindi siya nagmadali. Nanatili siyang tapat at matiyaga. Laging naroroon tuwing nahihirapan si Miguel, tuwing nag-aalinlangan ito, at tuwing tila pinanghihinaan na ng loob. Sa bawat paglipas ng araw, unti-unti ring napansin ni Miguel ang halaga ng presensya ni Leila sa kanyang buhay. Hindi lamang ito kaibigang maaasahan, kundi isang taong may pusong handang maghintay at umintindi. Isang araw, habang tahimik silang nakaupo sa tabing ilog, biglang nagsalita si Miguel. Alam mo, Leila, napapaisip ako sa sinabi mo noon. Tumingin si Leila sa kanya. Tungkol saan? Tungkol sa'yo. Sagot ni Miguel, sabay tingin sa malayo. Hindi ko agad naintindihan nun, pero sa lahat ng pinagdaanan ko, palagi kang nandyan. Hindi mo ako iniwan kahit nung wala na akong maibigay na kapalit. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ako magiging masaya ngayon kung wala ka. Napangiti si Leila ngunit hindi muna nagsalita. Hinayaan niyang magpatuloy si Miguel. Leila, patuloy ni Miguel, baka naman pwede nating subukan. Hindi ko man alam ang lahat ng sagot ngayon, pero gusto kong subukan. Dahil sa totoo lang, sa lahat ng nangyari, ikaw lang ang nagbigay ng kahulugan sa mga araw ko. Naiiyak na ngumiti si Leila. Miguel, sigurado ka ba? Ayoko namang pilitin ka. Ngumiti rin si Miguel, bagamat bahagyang nahihiya. Sigurado na ako. Matagal na siguro akong hindi nakatingin sa tamang direksyon. Pero ngayon, sigurado akong gusto kong subukan ito kasama ka. At mula noon, unti-unting nagbago ang takbo ng relasyon nila. Hindi man perpekto, nahanap nila ang tamang balanse sa gitna ng mga problema. Natuto silang magtiwala sa isa't isa, hindi lamang bilang magkaibigan, kundi bilang magkasintahan na pareho ng pangarap at layunin. Sa bawat pagsubok na dumating, mas lalo silang naging matatag, patunay na minsan, ang pag-ibig ay hindi kailangang madaliin. Kailangan lamang nito ng tamang oras upang lumago at lumalim. Bagamat napatunayan na ang pagiging tunay ng painting, hindi pa rin mapalagay si Marco. Sa kanyang isipan, si Miguel ay hindi nararapat sa tagumpay at atensyong tinatamasa nito. Dahil sa galit na natanggap mula sa dating kaibigan at sa hindi matitinag na suporta ni Leila, lalo lamang tumindi ang hinanakit ni Marco. Hindi siya ang nararapat sa ganun, bulong ni Marco sa sarili habang naglalakad-lakad sa madilim na kalsada. Si Miguel, yung dating walang kwenta, bakit siya pa ang nagkaroon ng ganitong swerte? Habang lumilipas ang araw, unti-unting nagkakaroon ng plano si Marco. Alam niyang walang kapangyarihan ang mga chismis o paninira para tuluyang mawala ang painting sa mga kamay ni Miguel. Kailangan ng mas tiyak na hakbang. Isang aksyon na magpapatumba hindi lamang sa reputasyon ni Miguel, kundi pati na rin sa kanyang kayamanan. Paano kung kunin ko na lang ang painting? Wika ni Marco habang kausap ang dalawang matagal nang kakilala sa likod ng isang lumang tindahan. Sina Erning at Poloy, parehong may mga kaso na ng pandarambong at maliliit na pagnanakaw, ay nakikinig habang umiinom ng serbesa. Ano pre? Tanong ni Poloy. Sure ka ba na gusto mong gawin ito? Kung mahuli kami? Napangisi si Marco. Hindi tayo mahuhuli kung maayos ang galaw nyo. Isang mabilis na akto lang. Kunin nyo ang painting, bigyan ko kayo ng parte kapag nabenta na natin. Sigurado naman akong may bibili. At kung mawala yan sa kamay ni Miguel, tapos na siya. Nagkatinginan sina Erning at Poloy. Hindi sigurado si Poloy, ngunit si Erning ay mukhang naengganyo. Pag-isipan muna natin, Marco, sagot ni Erning.
Alamin mo kung kailan walang tao sa bahay, tsaka tayo kumilos. Samantala, si Miguel ay nanatiling abala sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Hindi pa rin niya lubos na naiintindihan kung bakit tila hindi siya matigilan ng chismis at mga tanong tungkol sa painting. Kahit wala nang makapagsabi ng totoo o peke ito, parang may nakatambay na alingas-ngas sa paligid. Sa kabila ng lahat, si Leila ay nanatili sa kanyang tabi. Isang gabi habang nagpapahinga sa harap ng bahay, nagtaka si Leila kung bakit tila tahimik si Miguel. "May iniisip ka ba?" tanong ni Leila. "Hindi ko alam," sagot ni Miguel. "Parang may mali. Parang may mangyayari pero hindi ko maipaliwanag. Parang may nagbabantang masama." "Siguro," wika ni Leila. "Ang kailangan mo lang gawin ay tiyaking ligtas ang painting. Siguro't mas mabuting itago mo muna ito sa mas secure na lugar." Napaisip si Miguel sa payo ni Leila. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, dumating ang gabi kung kailan tumawid si Erning at Puloy sa bakuran ng bahay. Maingat silang pumasok sa pamamagitan ng lumang bintana. Hawak ang isang malaking sako. Alam nila kung saan nakalagay ang painting. Sa dingding ng sala, nakasabit na parang ordinaryong dekorasyon. Habang sinisilip ni Poloy ang paligid, narinig nilang may tumahol na aso. "Bilisan mo," bulong ni Erning. Nang maabot nila ang painting, agad nila itong tinanggal sa pako at inilagay sa sako. Ngunit sa kanilang pagmamadali, hindi nila napansin na may kapitbahay na gising pa at nanonood mula sa kabilang bahay. "Hoy, anong ginagawa niyo dyan?" sigaw ng matandang lalaki. Nataranta sina Erning at Puloy. Sa takot nila, naiwan ang sako kasama ang painting at tumakas sila sa likod bahay. Ngunit bago pa man sila makalayo, dumating na ang ilang tanod ng barangay matapos tawagan ng kapitbahay. Nasukol sila sa kanto at dinala sa barangay hall para maimbestigahan. Nang sumunod na umaga, dumating ang balita kay Miguel. Natuklasang ang painting ay muntik nang makuha ng dalawang magnanakaw. Labis ang kanyang kaba, hindi lamang para sa painting kundi para rin sa kaligtasan ng kanyang ina at ni Leila. "Leila, hindi na natin ito pwedeng baliwalain," sabi ni Miguel habang kausap niya ito sa likod ng bahay. "Hindi lang ito tungkol sa obra. Kung may kaya silang pumasok dito, sino ang makakapagsabi kung ano pa ang gagawin nila?" "Tama ka, Miguel," sagot ni Leila. "Dapat mas secure na ang painting. Mas mabuting itago ito sa lugar na hindi alam ng kahit sino." Sa payo ni Leila, nagdesisyon si Miguel na alisin ang painting sa bahay at ilipat ito sa isang ligtas na taguan. Pumili siya ng lumang bahay sa baryo na pagmamay-ari ng isang kaibigan ng pamilya. Tanging si Leila lamang ang nakakaalam kung saan ito dinala, upang masiguradong walang iba ang makakaalam ng bagong lokasyon nito. Habang iniisip ni Miguel ang mga nangyari, isang pangalan ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan. Marco. Bagamat wala siyang direktang ebidensya, ramdam niya ang galit at inggit mula kay Marco noong huli silang nagkausap. Napaisip siya kung si Marco nga ba ang nasa likod ng mga nangyari. "Leila?" tanong ni Miguel isang araw. "Sa tingin mo, may kinalaman si Marco dito?" Napabuntong hininga si Leila. "Hindi malabong siya nga, Miguel. Sa lahat ng tao, siya ang pinakamay dahilan para galawin ang painting mo. Pero wala pa tayong patunay. Kung siya man," sagot ni Miguel, "hindi ko alam kung bakit siya aabot sa ganito. Sana lang, tumigil na ito. Hindi ko naman hinahanap ang gulo. Gusto ko lang maayos ang buhay namin ni nanay." Habang tinitingnan niya ang malamlam na dapit hapon, alam ni Miguel na mas mahirap na ang mga susunod na araw. Ngunit alam din niyang hindi siya pwedeng sumuko. Ang painting na iniwan ng kanyang ama ay higit pa sa simpleng obra. Ito ang naging susi sa pag-unawa niya sa kanyang sariling halaga at sa kung gaano kahalaga ang pag-iingat sa mga bagay na tunay na mahalaga. Habang tinatanong sa barangay hall sina Erning at Poloy, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Hindi na nila kayang itago pa ang nag-utos sa kanila. Nang tanungin ng kapitan kung sino ang mastermind ng tangkang pagnanakaw sa painting,
napilitan si Erning na magbunyag. Si Marco po, mahinang sagot ni Erning habang hindi makatingin ng diretso sa mga barangay tanod. Siya ang nagsabi sa amin kung paano papasukin ang bahay. At siya rin ang may planong ibenta ang painting pagkatapos. Halos mapuno ng bulong-bulungan ang barangay hall. Ang pangalan ni Marco ay matagal nang nagiging bahagi ng mga usapan dahil sa chismis at mga alitan. Ngunit ngayon, tila lalong tumindi ang pagkakaugnay niya sa mga nangyayari kay Miguel. Hindi nagtagal, nakarating ang balita kay Miguel. Sinamahan siya ni Leila papunta sa barangay upang harapin si Marco. Sa loob ng barangay hall, nasa harap si Marco. Nakatayo, ngunit halatang naiilang. Sa kabila ng lahat, pilit pa rin nitong iniwasan ang pag-amin. Wala akong kinalaman dito. Sigaw ni Marco habang nakataas ang dalawang kamay. Bakit ako ang pagbibintangan nyo? Ni hindi ako lumapit sa bahay nila Miguel noong mga panahong iyon. Ngunit sa likod ng maraming tao, biglang tumayo si Poloy. Hindi na kami magsisinungaling, Marco. Sabi nito. Ikaw ang nagsabi sa amin na kunin ang painting. Ikaw rin ang nagsabi kung paano papasukin ang bahay. Tapos ngayon, ilalaglag mo kami. Napakunot noo si Marco. Tumayo siya ng diretsyo, ngunit halatang hindi makatingin ng maayos sa sinuman. Hindi ko kayo pinilit. Sila ang mga nag-volunteer. Tumigil ka, Marco. Putol ni Miguel. Lumapit siya kay Marco, ngunit hindi para magalit. Alam kong ikaw ang nasa likod nito. Pero bakit mo kailangang gawin to? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi agad sumagot si Marco. Ilang sandali pa bago niya napigilang sumigaw. Dahil lagi kang nasa gitna. Lagi kang mahalaga kahit wala ka namang ginagawa. Noong tayo pa ang magkabarkada, lahat ng tao, lagi kang pinupuri. Si Jasper, si Dylan, kahit si Vince, lagi nilang sinasabing, si Miguel, mabait, masipag, maaasahan. Kahit ako, kahit anong pilit kong gawin, hindi ko makuha ang respeto na binibigay nila sa'yo. Tahimik ang mga tao sa paligid. Maging si Miguel ay hindi agad nakapagsalita. Hindi niya inakala na matagal na palang may ganitong galit si Marco sa kanya. Tapos ngayon, patuloy ni Marco, may painting ka pang iniwan ng tatay mo. May halaga, may pangalan, may kwento. Ako? Ano bang meron ako? Wala. Kaya kung ano man ang meron ka, Miguel, gusto kong mawala rin yon. Gusto kong makita kung paano mo kayang mabuhay kung wala lahat ng bagay na nagdadala ng atensyon sa'yo. Tumayo si Leila sa tabi ni Miguel. Marco, tama na. Hindi mo kailangang gawin to. Alam kong masakit na hindi mo nakuha ang hinahanap mong atensyon noon, pero hindi mo maaaring isisi ang lahat kay Miguel. Alam mo ba kung gaano siya naghirap? Kung paano siya siniraan? Kung paano siya nagtiis para lang mapanatili ang painting na iniwan ng tatay niya? Ang lahat ng pinaghirapan niya, hindi iyon nakuha ng basta-basta. Napatingin si Marco kay Leila. Ah, ikaw pa ang magsasalita. Hindi ba't ikaw rin palaging nasa tabi niya? Palaging nandyan, akala mo kung sino. Kaya siguro, hindi mo makita ang totoo. Si Miguel, hindi naman siya ganon kagaling. Tumigil ka, Marco. Putol ni Miguel, ngunit kalmado ang boses. Hindi ako perpekto. Alam kong may pagkukulang din ako. Pero ang lahat ng ito, hindi ko hiningi. Naging mabait ako sa inyo dahil magkaibigan tayo. Hindi ko sinabing magbago kayo o magpakabait din sa akin. Kung may nagustuhan sila sa akin, hindi ko yon kasalanan. Pero ngayon, kung nararamdaman mong masama pa rin ang loob mo, wala na akong magagawa. Napatigil si Marco. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Sa loob-loob niya, inaakala niyang magagalit si Miguel, magsusumbat o makikipag-away. Ngunit sa halip, kalmadong tinanggap ni Miguel ang lahat ng sinabi niya. Nagkamali ako, mahinang sabi ni Marco. Oo, inamin ko. Ginawa ko to dahil gusto kong mawala ang painting. Dahil gusto kong maramdaman na kahit minsan, ako naman ang mas mahalaga. Pero siguro nga ako ang may kasalanan. Nagkaroon ng katahimikan sa barangay hall.
Ang mga tao dati puro bulong-bulungan, ngayon ay tahimik na nakikinig. Lahat sila hinihintay ang susunod na mangyayari. Lumapit si Miguel kay Marco. Inilapit ang kamay. "Marco," mahinang sabi niya, "hindi pa huli ang lahat. Kung galit ka sa akin noon, pinapatawad kita. Sana magsimula ka ulit." Napatitig si Marco sa kamay ni Miguel. Hindi niya alam kung paano tutugon. Ngunit sa huli, walang salitang lumabas mula sa kanyang bibig. Tumalikod siya at lumabas ng barangay hall. Sa mga araw na sumunod, tuluyang humupa ang tensyon. Nawala ang tsismis at natanggap ng marami ang katotohanan. Si Miguel, bagamat hindi hinanap ang simpatiya ng iba, lalo pang nirespeto dahil sa pagpapakumbaba niya. Sa kabila ng lahat, pinatawad niya si Marco at iyon ang nagpakita sa lahat na tunay ang kanyang kabutihan. Dahil dito, mas lalo pang nakilala ang pangalan ni Miguel. Hindi dahil sa painting, kundi dahil sa kanyang puso at ugali. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang kondisyon ni Aling Nena. Ang dati-rati nakakaakyat pa sa kusina ay ngayoy hindi na magawa kahit ang simpleng pagbangon. Ang maliliit na sintomas noon ay lumaki ng husto hanggang sa umabot sa puntong hindi na maabot ng mga simpleng gamot ang kanyang kalagayan. Halos maubos na ni Miguel ang natitira niyang ipon, ngunit wala pa rin itong epekto sa kalusugan ng ina. Isang umaga, habang tahimik silang nag-aalmusal ni Leila, biglang nagsalita si Miguel. "Leila," mahinang sabi niya habang hawak ang tasa ng kape. "Hindi ko na kaya. Wala nang natitira. Hindi ko pwedeng hayaan na patuloy siyang maghirap." "Anong plano mo?" tanong ni Leila, bagamat alam na niya ang sagot. Ramdam niyang napagdesisyonan na ito ni Miguel bago pa man siya magsalita. "Ang painting," sagot ni Miguel nang walang pag-aalinlangan. "Ibebenta ko na." Bagamat naramdaman ni Leila ang bigat ng pasyang iyon, tumango siya. "Kung yan ang nakikita mong tamang gawin, Miguel, susuportahan kita." Nagkaroon ng kasunduan. Tumawag si Miguel kay Laurent na mula pa noong una ay nanatiling interesado sa obra. Agad na nagkita ang dalawa sa opisina ng isang art expert, kung saan nilinaw nila ang proseso ng pagbebenta. Hindi madali para kay Miguel ang pirmahan ang kontrata, ngunit inisip niyang higit na mahalaga ang buhay ng kanyang ina kaysa sa anumang sentimental na bagay. "Sigurado ka na ba, Miguel?" tanong ni Laurent habang hawak ang pluma. "Kapag napirmahan mo ito, wala nang balikan. Ang painting ay magiging pag-aari na ng kolektor na ito." Tumango si Miguel, hinigpitan ang hawak sa pluma at nilagdaan ang dokumento. "Sigurado na ako. Wala na akong ibang magagawa." Pagkatapos ng pirmahan, agad na natanggap ni Miguel ang bahagi ng kabayaran. Nasa higit 500 milyong piso ang naging halaga ng painting. Isang napakalaking halaga na hindi man lang niya naisip na magiging posible. Mabilis na naging balita ito sa bansa. Isang simpleng tao mula sa probinsya, nakapagbenta ng painting sa halagang halos hindi kayang bilangin. Napuno ng tsismis, balita, at ingay ang paligid, ngunit hindi iyon ang inasikaso ni Miguel. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagdadala sa kanyang ina sa pinakamabuting ospital na maaari nilang maabot. Sa mga araw na sumunod, tumutok si Miguel sa pagpapagamot kay Aling Nena. Dinala niya ito sa isa sa mga kilalang ospital sa Maynila, kung saan sinuri ng pinakamahusay na mga doktor. Sinimulan nila ang mga mahahalagang operasyon at mga modernong gamutan, bagay na dati imposible para kay Miguel dahil sa kakulangan sa pera. Sa unang linggo pa lamang, napansin na ni Miguel ang pagbabago. Mas maluwag nang makahinga ang ina, mas nakakakain na, at kahit papaano, mas nagiging maliwanag ang mukha nito. "Anak," mahina ngunit masayang sabi ni Aling Nena habang nakahiga sa kama ng ospital. "Hindi ko akalain na dadalhin mo ako sa ganitong lugar. Hindi ko akalain na mararanasan ko ulit ang ganitong pag-aaruga." "Ma," sagot ni Miguel, hawak ang kamay ng ina.
Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Lahat ng ito, para sa'yo. Kaya mo to, ma. Makakabawi tayo. Habang unti-unting gumagaling si Aling Nena, nagsimula ring magbago ang buhay ni Miguel. Sa tulong ng perang nakuha niya mula sa painting, hindi lamang niya nabayaran ang lahat ng utang ng kanilang pamilya, kundi nakapag-invest din siya sa ilang negosyo. Binuksan niya ang isang maliit na tindahan ng kape at isang gallery na nagtatampok ng mga gawa ng lokal na pintor. Sa halip na ituon lahat sa material na bagay, ginamit niya ang natanggap na kayamanan para tumulong sa iba at para magkaroon ng pangmatagalang kabuhayan. Lalo pang lumakas ang respeto ng mga tao kay Miguel. Ang dating tahimik at minamaliit na binata, ngayon ay isang kilalang negosyante na may malasakit sa kanyang komunidad. Ang mga dating bumaliwala sa kanya, ngayoy humahanga sa kanyang determinasyon at mabuting puso. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang tagumpay. Isang araw, habang nagkakape si Miguel sa sarili niyang kafe, dumating si Jasper, Dylan at Vince. Nag-iba ang kanilang mga muka. Wala na ang dati kayabangan at kasiyahan. Ngayon, tila may halong pagsisisi at inggit. Tol, simula ni Jasper na hindi makatingin ng direkta kay Miguel. Sorry sa lahat ng ginawa namin. Hindi namin inisip na ganito ang mararating mo. Tumango si Miguel, bagamat tahimik lamang, hindi niya kailangan ng mahabang paliwanag. Alam niyang nagsisisi ang mga ito at iyon na ang sapat na sagot. Alam namin na mali kami, dagdag ni Dylan. Dati, lagi ka naming pinagtatawanan. Ngayon, tignan mo kami. Kami ang walang narating. Ikaw ang nagtagumpay. Ngumiti lamang si Miguel. Wala nang kwenta ang nakaraan. Ang mahalaga, natuto tayo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pinaramdam ni Miguel na mas mataas siya kaysa sa kanila. Sa halip, ipinakita niya na kahit gaano kalaki ang natanggap niyang biyaya, hindi niya nalimutan ang pagiging mapagkumbaba. Ang dating Miguel, ang binatang pinagtatawanan ng marami, ay ngayon isang inspirasyon sa kanyang komunidad. Hindi lamang dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng bagong buhay at tagumpay na natamo ni Miguel, hindi siya tumigil sa pagtanaw ng utang na loob at pagbibigay halaga sa sining na naging bahagi ng kanyang pamilya. Isang araw, habang naglalakad-lakad siya sa kanyang bagong bukas na kafe, nakita niya ang ilang bata sa kalye na nagsusubok gumuhit gamit ang mga lumang karayola at papel. Natigilan siya at naalala ang kwento ng kanyang ama. Ang mga panahong walang-wala sila, ngunit pilit pa ring nagagawa ng kanyang ama na lumikha ng sining mula sa kahit anong simpleng bagay. Leila, sabi niya sa kasintahan habang naghahapunan sila. Iniisip ko, siguro panahon na para magbigay tayo ng mas malaking tulong sa ibang tao. Marami pa ring mga batang may talento sa sining, pero walang pagkakataon. Gusto kong magtayo ng isang art foundation para sa kanila at bilang parangal sa tatay ko. Ngumiti si Leila. Magandang ideya yan, Miguel. Alam mo, matagal ko nang iniisip na nasa dugo mo talaga ang pagtulong. Hindi lang sa art mo na yan, pati sa kung paano mo pinapahalagahan ang mga tao sa paligid mo. Kung magtatayo ka ng foundation, sigurado akong maraming matutulungan. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang pagtatatag ng Don Arturo Art Foundation. Nagtipon ng ilang kaibigan sa art community si Miguel at nakipag-usap sa mga lokal na opisyal para magkaroon ng suporta sa proyekto. Sa tulong ni Leila, na siyang tumulong mag-organisa ng mga dokumento at programa, naitayo ang foundation na nagbigay ng libreng workshop para sa mga batang pintor at mga kapuspalad na artist. Binigyan din nila ng scholarships ang mga estudyanteng nais magpatuloy ng pag-aaral ng fine arts, ngunit walang sapat na pondo. Hindi nagtagal, dumami ang nakarinig tungkol sa foundation. Dumayo ang iba't ibang lokal na pintor upang magbigay ng libreng seminars at maging mentor sa mga bata. Isa na roon si Mr. Esteban, ang dating art expert na unang tumulong kay Miguel upang mapatunayan ang tunay na halaga ng painting.
Miguel, sabi nito, ang ginagawa mo ngayon ay higit pa sa anumang halagang nakuha mo mula sa obra ng ama mo. Ipinapakita mo sa lahat na ang sining ay may kakayahang baguhin ang buhay ng mga tao. Habang abala si Miguel sa kanyang misyon, lumapit si Marco isang araw. Hindi siya agad pumasok sa opisina ng foundation. Sa halip, nandoon siya sa labas. Tahimik na nagmamasid habang nililipat ng mga bata ang kanilang mga gawa sa isang maliit na art gallery sa loob ng pasilidad. Nag-aalangan siya. Alam niyang hindi madali para kay Miguel na tanggapin siya matapos ang lahat ng nangyari. Ngunit napansin ni Miguel ang presensya nito. Lumabas siya ng opisina at sinalubong si Marco. Marco, mahinahon niyang bati. Anong ginagawa mo dito? Miguel, sabi ni Marco. Halatang nanginginig ang boses. Alam kong huli na ang lahat, pero gusto kong humingi ng tawad. Sa'yo at pati kay Leila. Hindi ko na alam kung ano ang sumapi sa akin nun. Siguro, inggit. Siguro, galit. Pero mali ako, Miguel. At ngayon, napagtanto kong hindi kita kailanman matatalo. Hindi dahil mas mayaman ka, kundi dahil mas mabuti ka kaysa sa akin. Tahimik si Miguel, pinagmasdan si Marco, at nakaramdam ng bigat sa dibdib. Sa kabila ng galit at sakit na idinulot ng dating kaibigan, naroon pa rin ang bahagi ng kanyang puso na nais patawarin ito. Marco, sabi ni Miguel, lahat ng tao nagkakamali, pero hindi lahat marunong humingi ng tawad. Pinapatawad kita, pero sana kung ano man ang galit na naramdaman mo noon, itigil mo na. Walang maidudulot na mabuti ang inggit. Sana magsimula ka ulit at ayusin ang sarili mo. Nagpakumbaba si Marco at humakbang papalayo. Ngunit sa puso niya, alam niyang lumaya na siya sa bigat ng galit na matagal na niyang kinimkim. Habang patuloy ang pag-usad ng foundation, naging mas malapit pa sina Miguel at Leila. Hindi man nila agad pinag-usapan ang kasal. Alam nilang pareho ang landas na tinatahak nila. Hindi lamang bilang magkasintahan, kundi bilang magkasangga sa lahat ng hamon. Pagkalipas ng 2 taon, sa gitna ng isang bagong exhibit sa kanilang gallery, inalok ni Miguel ng kasal si Leila. Hindi niya ito ginawang magarbo. Isang simpleng proposal habang nagkakasiyahan ang mga kabataang natulungan ng foundation. Leila, sabi ni Miguel habang hawak ang kamay ng kasintahan. Mula noon, ikaw na ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit ko naitawid ang lahat ng pagsubok. Ngayon, gusto kong magpatuloy sa buhay na ito kasama ka. Papayag ka bang maging kabiyak ko? Ngumiti si Leila. May bahagyang luha sa mga mata at tumango. Miguel, oo, hindi ko kayang tumanggi sa'yo. Ang kanilang kasal ay naging isang simpleng selebrasyon na pinuno ng pagmamahal at pasasalamat. Naroon ang kanilang pamilya, mga bagong kaibigan mula sa art community, at maging ang ilang dating barkada ni Miguel. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, naramdaman nilang bumuo sila ng isang bagong pamilya, isang masayang simula na puno ng pag-asa. Sa huli, natutunan ni Miguel na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera o pagkilala. Ang tagumpay ay nasa kung paano mo pinangangalagaan ang mga mahal mo sa buhay, kung paano mo ginagamit ang biyaya upang magbigay inspirasyon sa iba, at kung paano mo pinipili ang kabutihan sa kabila ng lahat ng hamon. Ito ang kwento ni Miguel, isang kwento ng kababaang loob, sipag, at pag-asa na nagtulak sa kanya upang maabot ang tunay na kasiyahan.